mo po kami tinawag dito para bawat isa po sa amin ay katagpuin mo po. At alam po namin, O Diyos, may ginawa ka na kahit nagsisimula pa lamang po kami. Salamat po, O Diyos, tunay na napakadakila mo. Ikaw lamang po talaga ang kabuuan ng mga hangarin po namin sa buhay. Wala po kaming magagawa kundi mo po kami tutulungan. Kaya pinupuri ka po namin, O Diyos, sa oras na to. At gusto ko po naming sambahin, sabi mo nga po, sa Espiritu at katotohanan. Nawa, O Diyos, samahan mo po kami, tanggapin mo po yung pagsamba namin sa papakikinig po ng iyong mga salita. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Mga bata, Amen. Sunday School. Makakaupo po. Okay, so good morning. At again, nandito ulit tayo sa Elijah Christian Fellowship. At magandang umaga natin. Amen? Kung magandang umaga natin at we are expecting more from God, batiin mo yung katabi mo. Sabihin mo, antayin mo yung bibigay ng Panginoon sa iyo. Amen? So we are our own expectation. Tama? So, again, hihingi po ako ng tulong sa bawat isa na samahan nyo kami. Magtulong-tulong tayo. Kung meron tayong mga kasamang bata ay natin sila, gabayan natin. Nang sa ganon ay maintindihan at makuha natin mismo ang gustong mensahe ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen. Okay, so of course, magandang araw sa inyo at welcome yung sa mga bago. Welcome po kayo sa Elijah Christian Fellowship. And then I hope yung mga katabi ninyo, once na kinanta natin yung welcome to the family, I hope every one of you, kamayan nyo naman yung mga bago. Amen po ba? Nang sa ganon, maging friendly church tayo. Hindi yung mamaya, supla-suplado. Kristiyano na tayo, wala nang suplado sa atin. Tama? At wala nang balat, sibuyas. Amen? Tama? So, mukha na tayong apple. Mansanas na. Okay, so, nandun tayo sa Book of Acts. Pinahayag ng ating mahal na pastor ng nakaraan ay ang pagtawag at pagpili sa mga alagad. Okay? Naintindihan natin na we have our, meron pala tayong responsibility. No? At nakita natin kung paano tumawag ang Panginoon during that time. Amen? So, I hope na maintindihan lalo natin na nandun yung pagpapasakop, yung pagpapakamatay at pagpili. Hindi ito yung pagpapakamatay na pagka pinili kayo, magpapakamatay kayo physically, but you are denying yourself. Hindi na kayo yun. Bakit? Sino na? Ang Panginoon na mangunguna sa buhay ninyo. Amen? So, una, pagpapasakop, syempre, we have to understand na hindi na our own will. Diba? Like yung sinabi ni Mary, Lord, kung ito yung will mo na ako magbubuntis sa Messiah, let your will be done. Amen? So, ito yung pagpapasakop. Hindi na tayo ang nauuna, kundi siya na ang nangunguna sa buhay natin. And then, pagpapakamatay, we are denying or we are, tawag dito, remember nung si Judas, di ba? Ito yung pinag-usapan natin, nagpakamatay si Judas, not because nag-guilty siya dahil pinagkalulo niya ang Panginoon. Hindi. Nag-guilty siya dahil pinagkalulo niya ang tao. Hindi umabot ang pananampalataya ni Judas na yung pinagkalulo niya ay si Jesucristo na Messiah. At ito yung Panginoon natin. Amen? Kaya hindi siya ligtas. Okay? Kasi bakit? Hindi umabot yung pananampalataya niya. Hindi siya ibig sabihin, nakita niya lahat ng ministry ng Panginoon, nakita niya lahat yung ginawa ng Panginoon, nagpakita ng bulag, nagpalakad ng mga pilay, no? Nagpagaling, bumuhay ng mga patay, pero hindi pa rin siya naniwala. Okay? So sa atin, ano pa kaya ang kailangang ipakita ng Panginoon para tayo maniwala? Okay? So, and then yung pagpili. Sabi dito, ang pagpili, pinipili kung sino yung merong na-witness ang Panginoon sa buhay nila. Right? Si Matias, yung pinili that time, ang requirement nila ay yung dapat
nakita nila ang Panginoon o na-witness nila ang Panginoon Jesus nung binaptize siya ni John the Baptist hanggang sa kinuha siya ng langit. Umakyat siya sa langit. Okay, so ito yung requirement. Kailangan we have personal relationship with God. Amen? So I believe most of us ay meron na tayong personal na relationship sa Panginoon. Amen po ba? Amen. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay pagdating ng Espiritu Santo. So maiksi lang ito. But this is a powerful. So I hope makuha natin bawat letra, bawat word na ituturo ng Panginoon sa atin ngayon. Amen? So inaanyayahan ko ang lahat na tumayo nang sa ganun basahin natin ang salita ng Diyos sa Book of Acts chapter 2 verse 1 to 4. Sa verse 1, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin. At naputo nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming salamat sa iyong salita, Panginoon. Patuloy mong nire-reveal sa amin ang iyong word. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw pa rin po yung magsalita. Itago mo po ang iyong likod sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw ang makita ng congregation na ito. Lord, this is your church. Marapat lamang po na maibalik po namin sa iyo lahat ng papurit, pasasalamat, Panginoon. Ikaw lang po ang maitaas. Muli, Panginoon, gabayan mo ako. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo po ang lahat. Okay, so pagdating ng Espiritu Santo, natatandaan nyo ba na merong sinabi ang Panginoon, mag-antay muna. Huwag kayong hahayo, antayin nyo yung pinangako ng Ama, ng Diyos Ama. Ano yung pinangako ng Diyos Ama? Which is the Holy Spirit. Amen? Kasi during that time, dun sa time nila, hindi pa pwede. Bakit? Kasama nila si Jesus. Tama? But if the Holy Spirit ay nasa atin, pwede nandito, pwede nasa akin, at the same time, nasa inyo rin. So lahat pwede. Nasa inyo ang Holy Spirit, nasa akin ang Holy Spirit, everywhere nandun ang Holy Spirit. Okay? So, but during that time, kasama kasi nila si Jesus. So, kailangan antayin ninyo because there's a power with the Holy Spirit. We cannot rely on ourselves, tama? Hindi tayo halimbawa, kami rito, kung wala ang Espiritu Santo, wala sa atin, para lang tayong iingay. At sabihin na, ano ba itong pinagsasabi nitong unggoy na to? Ganun lang. Bakit? There's no power. Tama? Dahil wala yung Espiritu Santo. No? So, sabi, ang baptism of the Holy Spirit, explain lang natin ng konti, ang baptism of the Holy Spirit, nung dumating yung Espiritu, di ba, sinabi, antayin ninyo. Then during that time, nung bumaba ang Holy Spirit, that's the time na binautismahan sila sa Espiritu Santo. But right now, if you believe or naniwala ka, tinanggap mo si Jesucristo bilang your Lord and Savior, right there and then, kung totoo na tinanggap mo ang Panginoon at ready ka na sumunod sa Kanya, right there and then, ipapadala sa iyo ang banal na Espiritu. Nang sa ganon, meron kang kasama katulong. Okay? So, katulong. Siya ang katulong natin sa bawat araw ng buhay natin. Bawat ginagawa natin, siya ang kasama natin. Amen? So, baptism of the Holy Spirit, but nung time nila, binautismohan sila ng Espiritu nung bumaba na ang Espiritu Santo. Nakukuha po ba? Okay, nakakasunod Masyado bang mabilis? Hindi naman. Okay, so sabi sa Acts chapter 1 verses 4 to 5, samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama. So this is the Holy Spirit. So ito yung pinag-uusapan natin kanina. Aantayin nila yung pinangako ng Ama. And then si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit di magtatagal
at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Remember, si John the Baptist ay siya yung nagbabautismo during that time. And then si John the Baptist, siya ang nagbautismo kay Jesus. Amen? So, pero sabi dito, babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Okay? So, ulitin natin. Right now, kung talagang tinanggap mo ang Panginoon bilang yung Diyos at tagapagligtas, right there and then, ipapadala sa iyo ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu. Okay? So sabi dito, pinalitan si Judas ni Matias. Naalala nyo to? Ito yung pinag-usapan natin kanina. No? So, ginawa dito, nagpalabunutan. But remember, si Judas, he's a member of 12 disciples. Tama? And then siya yung nagkanulo sa Panginoon. Ito yung pinag-uusapan natin kanina na hindi umabot sa ganun yung pananampalataya ni Judas. Ano? Marami nang pinakita ang Panginoon sa kanya. Marami nang nakitang miracles. No? Pero hindi umabot yung pananampalataya ni Judas kay Jesus. Okay? And then pinalitan siya ni Matias. Ang requirement, during that time pala, nakita na witness na ni Matias yung pagbabautismo kay Jesus, kay John. No? Nare-remember nyo yung Lucas na pinag-usapan natin, binautismohan ni John the Baptist si Jesus, nandun na si Matias. No? Na-witness niya yung ginawa sa Panginoon at nakita niya kung ano yung mga miracles na ginawa ng Panginoon. And then ang requirement hanggang sa kunin siya umakyat siya sa langit. So si Matias at nagpalabunutan sila. Nanalangin sila at nagpalabunutan. Remember, hindi sila basta gumawa o pumili ng kung sino na lang. There's a requirement. The same with us. Hindi basta-basta yung tumutugtog doon, basta-basta na lang. Gusto ko tumugtog doon. Hindi. Merong pagpili, dapat you have personal relationship sa Panginoon. Like Matias. Hindi siya nababanggit basta-basta noon, pero meron na siyang background ng Panginoon. Amen? Naniwala siya na si Jesus ay Diyos. And then, sabi nila, simula ng simbahan. No? So, remember, the church is not the building. Okay? Hindi itong establishment na to ang building, ang simbahan. Ang church ay tayo. Tayo. Yung nag-gather at sumasampalataya sa Panginoon, tayo yung church. Okay? At sabi dito, if you baptized with the Holy Spirit at ikaw ay naniwala sa Panginoon, dito nag-uumpisa ang simbahan. Bakit? Ito na, nagkakatipon na ang bawat mananampalataya. Nagkakatipon na lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoon na naniniwala na siya Diyos at lahat nagtitipon na tulad ng ginagawa natin. The main reason why we're here because of God, right? Kung bakit tayo nandito ay naniniwala tayo sa Panginoon, tama? Naniniwala tayo na si Jesus ay Diyos na tagapagligtas natin. And then dito nag-start ang simbahan. And pag tayo ay naniwala, pwede kang humanap ng body. And then, di ba pinag-usapan natin, we are the body of Christ. Merong tinawag para sa kamay, merong tinawag para sa paa, at merong tinawag bilang bibig. Tama? So, meron tayong bawat role. Hindi porket na nandito tayo ngayon, ano bang role ko dito? Makikinig lang ba ako? No. We have merong iniwan ng Panginoon na task sa atin. And yun yung hanapin yung nawawala. Amen? Continue. Ano ba yung layunin? Would you remember? Ano yung layunin ng Panginoon? Ano ba yung layunin niya? Bakit tayo pumunta siya dito? Na-fulfill na, tama? Iligtas tayo sa kasalanan. But meron siyang iniwan na task. Yun yung to seek. Yun yung main reason ng Panginoon. To seek and save the lost. But of course, tayo ang role natin ay hanapin ang Panginoon pa rin ang magliligtas. Amen po ba?
Amen. So, and then, a feeling of the Holy Spirit. So, syempre, if you are a member of the body, no? Parang sa mga volunteers dito, may mga ministry. Dumarating ang time na, alam niyo yun, yung pag, you have to make sure na, Lord, okay ba ako? Tatayo ako doon eh. Magsasalita ako doon. Okay ba ako? And then, you make sure, you want to make sure na, Lord, tingnan mo yung puso ko. Baka nagsalita lang ako sa wala. And then, wala pala ang Holy Spirit sa akin at walang power yung ginagawa ko. And then even, hindi lang sa mga tumatayo rito, of course, even yung ibang gumagawa sa simbahan. Okay ba? And then dumarating ang time na sinasabi natin, alam mo yun, you keep on communicating with God. No? Continuously. Hindi siya one time, pero dumarating ang time na nafe-feel ka na ng Holy Spirit. No? Ang feeling of the Holy Spirit, hindi siya experiential. Walang ang tawag dito, walang kakaibang mangyayari. No? So continuous yan. Pumapasok sa atin ng Holy Spirit, nafe-feel tayo ng Holy Spirit, but there's a transformation sa buhay natin. Amen? Kaya yung iba hindi tayo naiintindihan. Ano ba yung ginagawa dyan? Hallelujah yan, amen yung mga nandyan. But they don't understand. Why? Because hindi nila alam kung anong nararamdaman natin. Amen? Hindi nila alam kung anong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Amen. So, ecclesia. Ang sinabi na ecclesia, this is the church. So, ulitin ko, hindi ito building, tayo yun. Lahat ng tinawag ng Panginoon mula sa makamundo at sumusunod sa Kanya, ito yung ecclesia, called out one. Sino yung mga tinawag? No? So, may mga tinatawag sa atin. Okay? So, ito yung bumubuo na nag-gather na gustong sumunod kay Jesus. Amen? So, ito yung ecclesia and then call out one, sino yung mga tinawag ng Panginoon para ipagpatuloy ang kanyang ministry. And then kasama mo ang Holy Spirit and then nasa iyo ang Holy Spirit. Kasama mo ang Holy Spirit and then remember, nung time nila, kasama nila si Jesus. But right now, if you really believe that inaccept mo na ang Panginoon, nasa atin na ang Holy Spirit. Amen? So, kaya napapansin natin, merong transformation. Tama? So, merong iba na, alam mo yung kung wala sa atin ang Holy Spirit, malamang sa malamang hindi tatagal ito. Merong mga iba sa atin, hindi na nagpatuloy, bumalik na sa dati nilang gawi. Or, yung iba naman, nawawala dito, but they're seeking the Word na. Hinahanap na nila talaga ang Panginoon. Dahil bakit? Totoo na sa kanila ang Espiritu Santo. Amen? So, ito yun. Okay? So, we need the Holy Spirit in us. Amen po ba? Amen. And then, dahil sa takot, dahil sa pagmamahal, dati, nung sa Old Testament, kina Moises, they follow the law because takot sila. Because of the law. Sumusunod sila sa Panginoon dahil sa takot. Tama? But right now, we follow God because mahal natin ang Panginoon. Amen? We saw kung ano yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan natin. Kaya tayo sumusunod sa Panginoon dahil mahal natin siya. Kaya pala may transformation at patuloy tayo nandito kahit mataas yung stairs natin, merong umaakyat pa rin. Tama po ba? Amen? Hindi dahil sa para makita mo ang crush mo, hindi para dahil sa meron kang may marites sa katabi mo. Hindi dahil sa
may pagkain tayo mamaya, hindi dahil sa tinatanggap natin monthly, but because we love God. Amen? Amen. So, and then all one in Christ. Eventually. So lahat tayo dito, all one in Christ. We have personal relationship with God. And then this is the most important. Magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. Amen? Personal relationship. So nakadepende yan sa bawat isa. Hindi porket, remember, we cannot mock God. Hindi natin siya kaya yung kinanta natin kanina, salamat Panginoon, kilala mo ako. Wala tayong maitatago sa Kanya. Amen? Hindi tayo pwede magkunwari. We can perform as holy sa paningin natin, pero God can see your heart. Amen? So nakadepende sa bawat isa. And then sabi sa Romans chapter 8 verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ng Kristo, hindi na kay Kristo ang taong yon. Amen? Kaya sinasabi natin, merong iba nawawala na lang because hindi sila makatagal. Ibig sabihin, wala sa kanila ang Espiritu Santo. And then, ang sabi dito, namumuhay na kayo ayon sa Espiritu Santo. Hindi na dahil sa gusto ng laman. Remember, namumuhay sa laman. Ano ba itong mga gusto ng laman? Bisyo? Droga? Babae? Alak? Ano pa? Sugal? Pornography? Mga mahahalay na panoorin? And then this is the gusto ng laman. But right now, ang sabi dito, hindi na tayo nabubuhay ayon sa laman. Ano? Nabubuhay na tayo ngayon dahil sa naninirahan sa atin, kundi ayon sa Espiritu Santo na meron sa atin. Remember, if you have the Holy Spirit and then you're still doing kung ano yung gusto ng laman, nag-grieve ang Holy Spirit sa atin. Why? Ang pinapakain mo yung laman mo eh. And sabihin mo, lagi kang talo. Siyempre, bakit? Pinakain mo yung laman mo eh. Kung pakakainin mo yung Espiritu Santo, baka ma-overcome mo. Huwag mo sasabihin, Brother DJ, ang hirap eh, lagi akong talo eh. Bakit? Ano bang pinapakain mo? Yung Holy Spirit ba na nasa iyo o yung laman mo? We have your choice. You have your choice. Kung wala ang Espiritu sa tao, hindi siya para kay Kristo. Amen? Maliwanag po tayo? Amen. And then sabi, haba ng introduction. Ito yung pag-uusapan natin, pagdating ng Espiritu Santo. Una, binautismohan. And then, pangalawa, pinuspos. Ito yung pag-uusapan natin. So, dalawa lang ito. So, I hope makasama kayo. Unang-una, binautismohan. Ang sabi sa verse 1, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. So, Pente means 50th. Okay? 50th. Pentecostes, this is the feast ng mga Jews, mga Hudyo. Okay? So marami silang piyesta. Una, yung pista ng unang ani. Kung ikaw ay farmer, kukuha ka ng bawat unang ani mo sa bawat area ng lupa mo at ito yung matitira, yun ang binibigay sa mga foreigner. Okay? So, and then, ito rin yung pag-remember, pag-alala dun sa law of Moses. Kasi dito yung binigay yung law kay Moises. And then yung pag-alala rin kung paano niligtas ng Panginoon ang mga Hudyo during the Passover. Okay? So, ito yung ito yung ibig sabihin ng Pentecost. Okay, so we have word prophecy. Ang word prophecy, binigkas talaga, sinabi, word. And then ang isang example dito ay yung magbubuntis ka at ipapanganak mo ang Messiah na ikaw ay berhen. Okay, so this is a prophecy, word prophecy siya. Ibig sabihin, sinabi yon, hula yon na hindi pa nangyayari pero eventually mangyayari siya. Okay?
And then we have picture prophecy. Ang sabi dito, during the Passover, di ba, at papadala yung spirit of death. So sa lahat ng mga panganay na lalaki, papatayin siya. No? Papatayin nun pag nadaanan ng spirit of death. But ang sanabi dito, ang sabi, if you're going to put some blood ng lamb sa post ng doorpost mo at saka dito sa taas, ikaw ay maliligtas. Ikaw ay dadaanan lang ng spirit of death. So, ito yung picture prophecy and then yung word prophecy. So, sabi dito sa verse 2, walang ano-ano ay may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong na malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Sabi, nagmula sa langit, nakarinig sila na ingay na nagmumula sa langit. No? Sabi dito, natulad ng ugong na malakas na hangin. Hinanintulad siya sa isang hangin. Pero imagine ninyo, kung bumaba ang banal na espiritu, kung tayo nandun sa sitwasyon nila, nasa loob din sila ng silid. Ngayon, sa kinauupuan nyo, meron kayong narinig na malakas na hangin. Naka-aircon tayo. Pero alam niyo yung tunog ng hangin, malakas na hangin? Shhh! Ganon. So, nagising yung iba. So, malakas na hangin. Okay? So, yun ang narinig nila during that time. And then sabi, umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ang gagaling. No? Imagine niyo nakakarinig kayo ng malakas na hangin, pero kulob ito. Kung aircon ang maririnig mo, pwede pa. Tama? So sabi, nanggaling at kung saan pupunta, ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. We don't know kung ano nangyayari sa atin. But I believe, kung nasa iyo ang banal na Espiritu, there's a transformation. Meron at mayroong mangyayari sa buhay natin. Amen po ba? Meron na matagal na nagsisimba dito, but yung growth hindi ganun kabilis. Merong kabago-bago, but yung growth napakabilis ng spiritual growth nila. So hindi natin. Pero believe me, there's a transformation. May gagawin at may gagawin ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. And then verse 3, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Dilang apoy na dumapo sa bawat isa. Okay? So, sabi sa Matthew chapter 3 verse 11, binabautismohan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Sino to? Sino nagsasalita dito? Si John the Baptist. Okay? Kasi siya yung nagbabautismo that time. Sabi, nagbabautismo siya sa tubig. Pero merong isang darating na magbabautismo sa Espiritu Santo. And this is our God, Jesus Christ. Sabi niya, hindi man lamang ako karapat-dapat na dalhin yung sandalyas niya. Okay? So, si Jesus, siya yung, kaya nung sinabi, alam natin yung kwento, pag akyat niya, pinadala niya ang banal na Espiritu. Okay? And then, William Branham. So, William Branham, meron itong, sabi niya, nung nanay niya, ito yung maraming follower ito. Ang tawag nila ay Branhamites. Tama po ba? Branhamites. And then, most of their followers, ang tiniteach na nila, halimbawa nagpipreach dito, ay kung anong pinipreach ni William Marion Branham. So, ang sabi ng kanyang ina, nung bata siya ay nakitaan siya ng halo. Pero yung pinag-usapan natin kanina, bumaba ang Espiritu Santo sa bawat isa, tama? Pero nagbabautismo tayo
Okay, so kailangan maintindihan natin to. Nagbabautismo tayo, hindi nung bata. Bakit? Bakit hindi tayo nagbabautismo pag bata? Kasi they cannot decide. Hindi pa nila kaalam. Tama? So makikita natin yung contradiction sa Bible. Ang sabi ng kanyang ina, nagkaroon ng halo sa ulo ni Brother Branham nung bata siya. So hindi siya accurate. And then ang sabi, nung bumaba ang Espiritu Santo, nagkaroon ng parang dila ng apoy sa bawat isa. Pero ang kiniklaim dito, sa kanya lang. Kung bumaba ang Holy Spirit, sa bawat isa. Everyone. Sa kanya, dito, sa kanya lang. And then bakit, kung ikaw ay nabautismohan sa Holy Spirit, hindi nung bata. Kasi hindi mo pa alam. Tama? You cannot decide on your own. Baka pag tinanong ka, naniniwala ka ba kay Jesus bilang yung Diyos at tagapagligtas, baka mag-unga-unga ka lang. Tama? So, hindi mo kaya alam. Hindi mo pa siya maintindihan. Kaya kung napapansin nyo, nagbabautismo tayo pag kaya na mag-decide ng bata. Okay? And then, ang sabi rin, he is a faith healer. Meron din mga account doon sa website nila na yung mga pinagaling niya, kalaunan din ay namatay. No? So, ang sinasabi lang natin dito, ini-expose natin nang sa ganon malaman natin yung katotohanan. Okay? So baka meron dito na makarinig ng mga mensahe o ibang doktrina na kaya tayo ay ang ginagawa natin expository. More on Bible talaga. Nang sa ganon, ini-expose natin yung meaning nung sinasabi at maintindihan natin yung kahulugan ng Biblia. Okay? And then meron din dito na sinasabi na iba-ibang doctrine. Like, pwede ko bang banggitin yung ibang doctrine? Tayo na, like yung sa serpent seed. Ang paniwala nila sa Biblia, sa Genesis, hindi disobedience ang kasalanan ni Eva. Ang paniwala niya, ang pinapahayag niya, ang kasalanan ay pakikipagtalik ni Eva sa serpente. So, pagdating sa Bible, there's a contradiction. So, we have to be aware. Okay? So, kailangan alam natin ang Biblia. Amen po ba? Amen? So, ito yung mga sinasabi kay William Marion Branham. And then, pinuspos, pangalawa. Mabilis lang. Pinuspos. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Alam niyo yung tongues? Speaking in tongues? Sinong aware dito? Speaking in tongues. Yung nagsasalita ng ibang lingwahe. No? So, nung bumabasa kanila ang Espiritu Santo, they speak in tongues. But ang sabi dito, iba't ibang wika. You cannot fake it. Hindi mo pwedeng pekein yun. Tama? So, ibig sabihin, kung ikaw ay, ang tawag dito, napuspos ng Espiritu Santo, kung merong tumayo dito at nag-speaking tongues, marahil madidistinguish natin, Japanese yung sinasabi niya. Bisaya yan. Ilocano yan. O Korean yan. O French yan. But, there should be somebody na meron ding isa na tatayo para i-interpret yung sinabi. So, this is the speaking tongues. Dapat ganoon. But, yung karamihan nangyayari, magdadasal pa lang, nag-tongues na. No? So, it should be real language. Dapat totoong lengguwahe. Hindi natin mapapeke. Okay? So, maraming revelation. Tama? Naintindihan natin ngayon. Amen. And then, pag ikaw ay naniwala kay Kristo, ikaw ay napuspos, naniwala kay Kristo, pumasok sa kanila ang Holy Spirit. Ito yung unang deposito ng Panginoon sa atin. Nang sa ganon,
because there's a power of the Holy Spirit. Siya yung tutulong sa atin. And then, naging isa. No? Naging isa na. And then, pagpupuspos o pinuspos o pinuno ng Espiritu. So, ito yung arrangement o hierarchy na importante naniwala kay Kristo. Importante magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya, ang trabaho dito, natin dito is to share the gospel of God. Tama? But again, ang Panginoon ang magbubuhos nito nang sa ganun lumago sa tao. Okay? So, and then, ito na, pumasok ang Holy Spirit, ipapadala ng Panginoon ang Espiritu Santo, at naging isa, pinuspos. No? So, yan siya. And then sabi sa Ephesians, huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip, dapat kayo'y mapuspos ng Espiritu Santo. So, kaya gaya ng pinag-uusapan namin kanina, every time na lang na tatayo dito, mag-share ng mensahe o tutugtog doon, ang prayer namin, if merong hindi wasto sa amin, Panginoon, i-correct mo ito. Kasi because in the absence of Holy Spirit o kung wala ang banal na Espiritu sa amin, walang power yung word. But naniniwala ako, and then we've seen a lot of lives here na merong transformation. Amen? Merong transformation. Naalala ko si Brother Iman. Dumating siya dito noong last time, meron siyang pasa-pasa, and then lulong sa droga. But God, hindi tumigil doon. Kumilos ang Diyos sa buhay niya. Alam niyo kung nasan siya ngayon? Nasa cruise ship, tumutugtog na. Amen? So, ito yung kabutihan ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Kaya last time, ka-chat ko siya, sabi ko, bro, natutuwa ako sa transformation ng Panginoon sa'yo. Ang sabi niya, every time na lumalakas ang alon, bro, nagpe-pray ako. Nagdadasal ako. No? So, ito, hindi magagawa ng tao to dahil sa gusto lang niya. Tama? Hindi ka nagdadasal para humingi ng banal na espiritu. Hindi pinibigay sa iyo ang banal na espiritu dahil nagdasal ka o hiningi mo. Okay? So, hindi siya experiential. Pero dahil sa ginagawa niya ito, nagdadasal siya. Kung dating si Brother Iman yon, sa tingin nyo, gagawin niya yon? Hindi, tama. Baka nag-iisip na yon, ano ba gagawin ko? Itatali ko ba yung sarili ko para pag umalon, medyo hindi ako na Hindi. But, alam niya kung sinong dapat niyang puntahan. Pag natatakot ka, pag walang-wala ka na, pag wala ng lunas ang sakit mo, pag hindi mo na alam kung paano ayusin ang relasyon mo, kung hindi mo na alam kung paano babayaran ang mga pinagkakautangan mo, alam mo kung sino dapat mong lapitan. Amen? Amen. So sabi, sumunod, sumuko, magpasakop. Paulit-ulit. Because this is we have our everyday battle, tama? Lagi tayong merong pagsusulit sa Panginoon, but ito ang key. Sabi niya, sumunod ka. Sumunod ka lang. And then magpasakop ka sa Panginoon. Gawin mo lang ito ng paulit-ulit. If you want to win the battle, sabi niya, you surrender. Kung gusto mo manalo sa labanan, surrender ka. Amen? If you want to win a battle, surrender mo ang sarili mo. Kanino? Sa Panginoon. Bakit? Nanalo na siya noon sa krus ng Kalbaryo. Amen? So if you have something na hindi mo kayang ayusin, relationship man yan, financial man yan, o yung anak mo man yan, kahit anong problema mo, you surrender. Bakit? If you keep on relying yourself, I don't think na you're able to overcome.
But with God, sabi nga by your stripes, we are healed. Amen? So we have to claim it. Tayo ay magaling na, pinalaya na tayo ng Panginoon nung nandun na siya sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Na-fulfill na niya. Amen po ba? Amen. So sabi sa Acts chapter 7 verse 55, ngunit si Esteban na napuspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Stephen, he is the first martyr, no? And then during that time, syempre kung shinare niya ito, namatay siya. Bakit? Ang tingin dito ay blasphemy during that time. Shinare niya yung nakita niya. Dahil puspos siya ng Espiritu Santo. Nakita niya ang Espiritu Santo at nakita niya ang Diyos, si Jesus nasa kanan ng Diyos. And then he is excited. No? Napuspos siya ng banal na Espiritu. And then nung shinare niya, pinatay siya because this is for them, this is a blasphemy. So if you want to follow God, you have to estimate the cost. Kung gusto mong sumunod talaga sa Panginoon, meron ka mga iiwanan. Hindi madali. Amen po ba? Hindi madali. Iiwanan mo yung dati mo makamundong gawi. Hindi siya madali. Pero merong pangako ang Panginoon. No? Sabi niya, yung relasyon mo, akong bahala dyan. Aayusin ko yan. Yung kagalakan mo, yung dating kagalakan mo sa makamundo, papalitan ko ng kagalakan na nanggagaling sa akin. Pag-ibig mo, yung dating mga taong sa tingin mo hindi ka ibig-ibig, ngayon kaya mong ibigin. Bakit naintindihan mo na ikaw mismo, hindi ka kaibig-ibig pero iminahal ka ng Panginoon. Amen? And then kapatid. Relasyon sa kapatid, sa asawa, no? And then magulang. Lahat ito, aayusin ng Panginoon. And then pagpapahayag, gagawin mo pa rin ba ito? So you have to estimate the cost. But there's a promise of God. There's a promises na ibibigay ng Panginoon sa atin. Amen? And then sabi sa Acts chapter 9 verse 19, pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo. Remember Saulo? Siya yung umuusig sa Panginoon, no? At sinabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan. Nang ikaw ay papunta rito, isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ng Espiritu Santo. Siya ang nagbabalik, siya ang nagre-restore ng lahat. No? So, hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan nyo, but God can restore. God can fix. Nung time na to, alam natin si Saul, siya si Paul. Di ba sabi ng Panginoon, Pablo, bakit mo ko inuusig ng ganito? Tama? And then alam natin kwento, binulag siya. Pero ni-restore ng Panginoon. And then pinuspos siya ng banal na Espiritu. So, bautismo and then pagpuspos. Ang bautismo, we need this because there's a power. Pag tayo ay nabautismuhan, merong power ng Holy Spirit. Ipapadala sa iyo ang Espiritu Santo. Pero yung pagpuspos, it's like you are turning on. No? Kumbaga gumagana na ang Espiritu Santo sa iyo. At you are filled with the Holy Spirit. Parang halimbawa, ilaw. Itong ilaw na to, you have, nandyan yung ilaw sa iyo, pero pag pinindot mo na, tinurn on mo na, makikita mo na yung liwanag. No? Amen? So, ito po siya. And then,
Ito yung pinag-usapan natin, pagdating ng Espiritu Santo at bautismo, pinautismohan tayo at pagpuspos. So, remember, hindi tayo nagbabautismo ng bata pa, nagbabautismo tayo, and then it should have at least man lang may background na siya ng Panginoon Jesus. Amen? Ibig sabihin, nag-decide siya na magpabautismo because he decided or she decided to become follower of Christ. Amen? Dahil naramdaman niya, na-experience niya at nakita niya ang kahalagahan ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Okay, so, nangyayaan ko po tayo lahat ay tumayo at manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po muli sa iyong mensahe, Panginoon. Muli, Panginoon, nalangin ko po, Panginoon, na ikaw po yung magpalago nito sa puso po nila, Panginoon. Nang sa ganun, lalo po namin maintindihan. Lord, yung mga sinabi ko, i-filter mo po, Panginoon, kung ano yung nais mo lamang pong marinig nila.